Welcome to Donmar TV News Channel. 4,000 piso kada pamilya na ayuda sa mga nasa ECQ areas. Aprobado na kay Pangulong Duterte. Pinasalamatan ni Senator Christopher Bongo si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang naging tugon nito sa apela ng senador na mabigyan ng ayuda ang pinakamahihirap na maaapektuhan ng ECQ sa NCR simula August 6 hanggang 20. Kinumpirma ni Go na inaprobahan ng Pangulo kagabi ang pondo para sa financial assistance ng mga residenteng maaapektuhan ng lockdown. Nagkakahalaga umano ito ng 1,000 piso kada kwalipikadong individual sa NCR na may maximum na 4,000 piso kada pamilya. Sa pamamagitan ng ayudang ito, sinabi ni Go, matutulungan ang mga mahihirap na kababayan na maitawid ang kanilang pamilya habang apektado ang kanilang kabuhayan dahil sa ECQ, lalo na ang mga daily wage earners at mga isang kahig, isang tuka. Inihayag din ng senador na batay umano sa datos ng DBM, NEDA at iba pang mga ahensya, mahigit 13 milyon ang populasyon sa NCR at 80% nito o mahigit 10.8 milyong individual ang mabibigyan ng ayuda. Ang naturang pondo ay direktang ida-download sa mga LGU sa NCR kung kaya't nananawagan si Go sa mga lokal na pamunuan na siguraduhing maibibigay kaagad ang ayuda sa mga tamang benepisyaryo sa isang maayos, mabilis at ligtas na paraan na walang katiwalian. Senator, maiba po tayo. No? Kanina kababasa lang ho namin ng may kinalaman sa survey. Laging dikit ang pangalan ninyo ni Davao City Mayor Inday Sara. Pero may lumalabas na mga report. Ayaw nyo rin makatandem si Mayor Sara. Ano ba totoo rito, Senator? Ewan ko, nakita ko rin yun eh. Sa palagay ko, ako yung reaction ko, sabi ko siguro ito yung sinisira kung magkaroon kung kung sakali man magkaunawaan na magsama kami ni Mayor Inday, ay sinisira yung posibilidad na yun. Siguro takot sila sa aming dalawa. Hindi ko lang alam. Pero hindi totoo yun. Kung titignan yung mga interview ko, simple lang ang sagot ko naman. Like, keep all my options open. Wala akong hinihindihan, wala akong sinasabihan na hindi kita kausap o ayaw ko sa'yo, walang ganun. Hindi ko gagawin yun dahil siyempre sa darating na halalan, lalo na sa national, hindi ka naman tatakbo na mag-isa. Kailangan marami kang kasama. At siyempre mamimili ka yung mga kasama na pareho yung pag-iisip, pareho yung ang mga hangarin para sa bansa. Wala naman ako nakikitang kandidato na nagsasabing napakalayo na mga polisiya. Kaya siguro wala pang nagsasabi. Wala pang final na sinasabi. So, ang daming haka-haka, ang daming nagchichismis, ang daming nag-speculate. Lagi kong ang biro yan eh. Sabi ko, akala ng ibang tao yung favorite sport ng Pilipino basketball. Di totoo yan. Favorite sport ng Pilipino, politika. Kaya pagka po mag-dinner, yan ang pinag-uusapan. Siguro, ang daming lilitaw na kung ano-anong storya. Hindi po totoo yun. Walang saysay. Alright. Talaga nangyari. Okay. Ano po yung reaction nyo daw doon sa tinutulak ng Kongreso na mandatory vaccination para sa mga Pilipino, Senator? Ay nako, na mahirap yan dahil labag na yan sa karapatang pantao ng bawat isang tao, yung kanilang medical, yung katawan nila. Kaya sila magdidesisyon lang kung ano yung gagawin sa katawan nila. Kaya nakikita natin kung minsan kahit yung may sakit, umaalis sa ospital kahit ayaw ng doktor o ayaw magpa-opera dahil ayaw kahit gusto ng doktor. So nasa bawat isang tao 'yan. Kailangan lang naman natin siguro yung mas maganda ang pagbigay ng impormasyon. Dahil siyempre natatakot ang tao dahil magkasakit daw sila. Baka yung mga naririnig ko, mga komentaryo nila sinasabi, baka yung vaccination pa yan bang magbibigay ng sakit sa akin. Hindi naman maaaring mangyari yun. Walang koneksyon yun. O yung mga na masyadong mabigat yung naging epekto ng una, baka yung pangalawa tatapusin na ako ng pangalawang second dose. May mga ganyan. Siguro kailangan lang natin impormahan ng mabuti ang tao na huwag silang matakot
at tiyakin natin na yung mga nababakunahan ay may nakabantay. Kagaya naman na ginagawa na yung kung saan kami nagpa-vaccinate, meron naman diyan naka-standby ng mga nurse, ng mga doktor. Kung meron mang masamang reaksyon, ay nakahanda sila. Maliit lang naman talaga ang porsyento kasi yung mga nagkaka-reaksyon na masama na nangangailangan ng ospital o nangangailangan ng doktor, siguro sa milyon sa 3-4 milyon, may mga 10 ang tinatamaan. Kaya siguro kailangan na ipaalam sa tao, palaman sa tao, na hindi delikado ito na kagaya ng nakikita natin. Ang malaking problema dito, ang daming fake news talaga sa ang daming fake news talaga sa internet. At kung sino-sino nagsasabi, nakita namin hindi kailangan mag-vaccine, hindi po totoo 'yun. Ang pinakapag-asa natin para malampasan na natin itong problema na hinaharap natin sa COVID ay magpabakuna. At nakita natin sa iba't ibang bansa ay talagang napakalaki ang epekto. Halimbawa ang mga statistics, halimbawa sa Amerika, sinasabi nila 92% ng mga nagkasakit ay hindi magpabakuna. Kaya talagang makita niyo yung napaka-effective. Yung mga iba naman sa kagaya ng mga Espanya, mga Italy, hindi na sila basta't nabakunahan, hindi na sila nagso-social distancing, hindi na sila nagmamask. Nagkukumpul-kumpul na sila sa mga restaurant, sa mga bar. Kaya para natin maabot yung sitwasyon na yun, kailangan mabakunahan talaga lahat. Ang problema, ngunit may dagdag na problema rito yung supply ng bakuna. Sa pag-iikot ko, nakakausap ko yung ating mga kasamahan sa LGU at ipinapakita nila kung ano yung nahanda nila para sa mga vaccination center nila. Ay napakaganda naman ng kanilang hinanda at ready naman sila. Yun lamang ang inaantay nila, yung supply ng vaccine. So kailangan sabay diyan sa information na dapat ipadala natin, ipalaman natin sa tao, ay sabay diyan talagang ipaspas natin yung supply ng vaccine para naman madamihan na natin yung mababa pa kasi tayo nasa wala pang 10% pang nabakunahan. Sinasabi nga nila yung herd immunity is 70%, kaya malayo-layo pa yung ating hahabulin. Ngunit naintindihan ko rin ang nasa likod ng pag-iisip ng ilang kongresista dahil talagang napaka-frustrating din kasi pagka nandyan na yung bakuna, ayaw pa rin ng mga tao at ang mga dinadahilan ay hindi naman totoo, hindi naman tama. Nakuha lang nila, na-chismis lang nila ng isang kaibigan nila o kung sino man, o nabasa nila sa internet na kung sino-sino lang sumusulat, hindi yung mga binabasa kong gano'n pag tignan mo na mas malilim-lalim, alamin mo kung sino yung tao, hindi naman kilala yun. Meron pa ako nabasa, ipinagmamalaki ng isang grupo na dapat basahin ito dahil sinasabi hindi kailangan magpabaksin. Tinignan ko kung saan galing sa pathologist, yung sa patay. Sabi ko, patay na yung mga pasyente ito. Alam nito kayo. Kaya huwag po kayo masyadong makinig. Makinig kayo sa payo ng ating pamahalaan. Makinig kayo sa payo ng ating mga doktor. Sila ay nakakaalam. Habang buhay nilang pinag-aaralan ito, kaya silang nakakaalam kung ano yung tamang gawin. At ang payo nila, ang gabay ng pamahalaan, ang payo ng ating mga doktor, as soon as possible, mag-register na at magpabakuna na hanggat kaya ay habang maaga at wag na po kayong mamili. Tama. Lahat po yan effective. Tama. Lahat yan effective. At kaya siguro may nag-iiba ng konti pero wag na po kayong mamili. Kasi malaking bagay talaga pag nabakunahan. Yung risk na magkasakit, biktima ako kaya alam ko yan Ayaw din yung daanan nito. Napakahirap at masyadong tayong mahihirapan para sa economic recovery natin.